Mga kababalaghan at katatakutan, handa na ba kayong muling sumama sa akin sa isa na namang nakakapangilabot na paglalakbay sa dilim? Ako si Baltazar, ang inyong tagapagsalaysay dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga kwentong nakakapagpabilis ng tibok ng puso. Sa mga bagong mukha na ngayon pa lamang nakakatuklas ng ating madilim na mundo, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang bawat kakaibang kwentong Tagalog na hatid ko sa inyo tuwing mag-upload. Sumali na rin kayo sa ating lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa mga kwentong nakakakilabot at maging isa sa mga unang makakaranas ng sindak sa bawat pagpatak ng dilim. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang kwento ng misteryo sa Maynilad, ang sumpa ng Black Christmas. Sa madilim na umaga ng Maynila, sumisibol ang isang hindi pangkaraniwang takot mula sa mga eskinitang puno ng bulong ng hangin at mga asong kalyeng tila may nakikitang hindi natin kayang makita. Si Gabriel, isang masipag na tagapaghatid ng diaryo, ay hindi inaasahang makakapasok sa isang tindahan ng mga antigong bagay na magbubukas ng pinto patungo sa isang nakakapangilabot na sumpa. Ano ang misteryosong kapangyarihan na taglay ng isang snow globe at paano ito magbabago ng kanyang kapalaran? Ito ang magiging simula ng isang Paskong hindi niya malilimutan. Ang Black Christmas ay naghihintay at tanging ang inyong tapang lamang ang makakatuklas ng katotohanan sa likod ng sumpang ito. Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito ay tiyak na magtatak sa inyong mga gunita. Sa pagsikat ng araw na natatakpan ng makakapal na ulap, si Gabriel ay nagbibisikleta sa mga kalye ng Maynila na basa pa mula sa ulan kagabi. Ang kanyang anino ay sumasabay sa pag-indayog ng kanyang pagpedal habang ang malamig na hangin ay bumabangga sa kanyang mukha. Sa kabila ng lamig na bumabalot sa kanya, hindi siya nagpapatinag. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa mga kalyeng kanyang tinatahak na parang isang mandirigma na handang harapin ang anumang hamon ng bagong araw. Ang mga ilaw sa poste ay unti-unti nang namamatay habang ang lungsod ay nagigising. Si Gabriel, suot ang kupas niyang jacket at butas-butas na pantalon, ay nagmamadali dahil alam niyang kailangan niyang maging maaga sa bodega upang makakuha ng magandang pwesto sa pagbebenta ng diaryo. Ang bawat segundo ay mahalaga at ang bawat pagliko ay kailangang maging tumpak. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan, sinusubukang iwasan ang mga basura at lubak na maaaring maging hadlang sa kanyang paglalakbay. Sa pagdaan ni Gabriel sa mga eskinita, napansin niya ang mga graffiti sa pader na naglalarawan ng iba't ibang mukha na tila ba'y nakatingin sa kanya. Ang bawat sipol ng hangin ay nagdadala ng kakaibang bulong na nagpaparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang mga mata sa pader ay tila buhay at sa ilang sandali naramdaman ni Gabriel na siya'y hindi nag-iisa, na may ibang nilalang na kasama niya sa madilim na umagang iyon. Habang papalapit si Gabriel sa bodega, napadaan siya sa isang grupo ng mga asong kalye na biglang tumahol ng sabay-sabay sa kanyang direksyon. Tila mayroon silang nakikitang hindi nakikita ng normal na mata. Saglit na tumigil si Gabriel, tinitigan ang mga aso at nagtaka kung ano ang kanilang nakikita. Ngunit walang oras para mag-alinlangan, kailangan niyang magpatuloy. Ang bodega ay puno ng mga bunton ng diaryo at ang sahig ay nalalatagan ng mga tuyong dahon na pumasok mula sa siwang ng malaking pintuan. Ang amoy ng tinta at lumang papel ay sumentro sa lugar.
isang pamilyar na amoy kay Gabriel na nagbibigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Dito, sa gitna ng kalat at ingay, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Si Mang Rodel, ang may-ari ng bodega, ay abala sa pagbibilang ng mga dyaryo habang ang ilang mga bata ay nagkukumpulan, naghihintay na mabigyan ng kanilang mga sako. Makikita sa kanilang mga mata ang pag-asang kumita ng pera para sa kanilang mga pamilya. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento, ngunit iisa ang kanilang layunin, ang makatulong sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pag-abot kay Gabriel ng kanyang sako ng dyaryo, si Mang Rodel ay nagbigay ng isang pabirong sermon tungkol sa kahalagahan ng pagiging masipag at matiyaga. Si Gabriel, na may ngiti sa labi, ay nangakong ibebenta niya ang lahat ng kanyang dyaryo. Kaya mo yan, Gabriel. Ikaw pa? Biro ni Mang Rodel habang tinatapik ang balikat ng batang lalaki. Sa pagtatapos ng sermon ni Mang Rodel, isang kakaibang lamig ang dumaan sa bodega na tila may pahiwatig ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari. At habang si Gabriel ay naglalakad palabas ng bodega, may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya patungo sa isang kakaibang direksyon. Ang direksyon ng misteryosong tindahan ng Antigo na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ano kaya ang naghihintay kay Gabriel sa loob ng tindahang iyon? Sa gitna ng ingay ng trapiko at usok ng mga sasakyan, si Gabriel ay nag-aalok ng dyaryo sa mga nagmamadaling tao. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng paligid, ngunit patuloy pa rin siya sa pagtawag ng dyaryo po, dyaryo. Ang kanyang mukha'y bahagyang natatakpan ng sombrero upang protektahan ang sarili mula sa maruming hangin na bumabalot sa siyudad. Isang lalaking may mabigat na hakbang at amoy alak ang lumapit kay Gabriel at bumili ng isang kopya. Matapos basahin ng headline, ang lalaki ay nagbuga ng usok mula sa kanyang sigarilyo at nag-iwan ng hindi magandang komento tungkol sa balita bago nagmamadaling umalis. Puro na lang patayan, wala na bang magandang balita dito? Aniya sa tunong may pagkasuklam habang ang usok ay naghalo sa hamog ng madaling araw. Matapos ang ilang oras, naramdaman ni Gabriel ang lamig na tumagos sa kanyang buto. Pinilit niyang magpainit sa pamamagitan ng pagkuskos ng kanyang mga kamay habang patuloy na nag-aabang ng mga bibili ng kanyang mga dyaryo. Sana'y may magpainit naman sa malamig kong umaga, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga taong tila mga anino na nagmamadali sa kanilang mga lakad. Ang lamig ng umaga ay tila nagyaya kay Gabriel na hanapin ang init sa isang lugar na hindi inaasahan. Sa kanyang paglalakad pa uwi, isang makitid na eskinita na may bahagyang ilaw mula sa isang lumang ilawang degaas ang naghatid kay Gabriel sa harap ng isang tindahan na may mga antigong bagay na nakahilera sa bintana. Ang tindahan ay tila nagtatago ng mga lihim sa bawat sulok at siwang, nag-aanyaya sa kanya na tuklasin ng mga ito. Pagtulak ni Gabriel sa mabigat na pintuang kahoy ng tindahan, isang malamig na hangin ang bumungad sa kanya at ang tunog ng lumang orasan ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang bawat hakbang niya ay nagpapalikha ng tunog sa sahig na yari sa kahoy, na tila ba may sinasabi sa kanya ang bawat pag-unggol nito. Sa pagitan ng mga lumang kasangkapan at salamin, may isang lumang radyo na biglang umandar at nagpatugtog ng isang lumang kanta. Si Gabriel ay napatingin sa paligid, ngunit walang ibang tao maliban sa kanya.
Sinong nagpatugtog nito? Tanong niya sa sarili habang ang kanyang puso ay kumakabog sa kakaibang takot na kanyang nadarama. Ang musika mula sa radyo ay tila nagmumula sa kailaliman ng nakaraan at sa bawat nota ay may kakaibang damdaming sumasabay. Sa gitna ng kanyang pagtataka at pangamba, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng mga estante. Ang susunod na mangyayari ay magdadala kay Gabriel sa isang karanasang hinding-hindi niya malilimutan. Mula sa likod ng isang mataas na estante na puno ng mga libro, lumabas si Nina, isang babae na may mahabang itim na buhok at suot ang isang lumang damit na may estilo ng dekada 70. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng libu-libong kwento. "Magandang hapon, iho," bati niya kay Gabriel na ngayon ay nakatayo sa gitna ng tindahan, napapaligiran ng mga antigong bagay na may kani-kaniyang kwento. Inalok ni Nina si Gabriel ng isang snow globe na may larawan ng isang lumang simbahan sa loob. Ang mga niyebe sa loob ng snow globe ay kumikislap na parang totoong kristal. "May kapangyarihan ito, Gabriel," ani Nina habang inaabot sa kanya ang mahiwagang bagay. "Subalit may kaakibat itong presyo." Habang pinagmamasdan ni Gabriel ang snow globe, si Nina ay nagbigay ng babala na gamitin ito ng may pag-iingat at huwag abusuhin ang kapangyarihan nito. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng diin, at ang kanyang mga mata ay hindi inaalis ang tingin kay Gabriel. "Isang kahilingan sa isang araw, at tandaan mo may hangganan ng lahat," paalala niya. Sa pag-alis ni Gabriel sa tindahan, dala ang snow globe na nag-aalok ng hindi maipaliwanag na posibilidad. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago sa paraang hindi niya inaasahan. Ang lamig ng hangin sa labas ay tila nagdala ng isang hindi maipaliwanag na kilabot na nagbabadya ng isang mapanganib na kinabukasan. Sa mga sumunod na araw, naging maswerte si Gabriel sa kanyang pagbebenta ng dyaryo. Ang kanyang mga magulang ay nagtaka sa biglaang pagbabago ng kanilang kapalaran. Ngunit si Gabriel ay hindi nagbahagi ng lihim ng snow globe. Sa bawat kahilingan, tila ba ang lahat ng naisin niya ay kanyang nakakamtan. Ngunit habang lumalapit ang Pasko, napansin ni Gabriel na ang niebe sa loob ng snow globe ay nagiging itim. Ang masayang musika na dati lumalabas dito ay unti-unting nagiging malungkot at nakakatakot. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng kaba sa puso ni Gabriel, ngunit hindi niya ito pinansin dahil sa pag-asa na patuloy nagaganda ang kanilang buhay. Isang gabi sa bisperas ng Pasko, si Gabriel ay nagising sa isang bangungot kung saan siya'y hinahabol ng mga anino. Pagmulat ng kanyang mga mata, napansin niyang ang snow globe ay naglalabas ng itim na usok na unti-unting pumupuno sa kanyang kwarto. Ang takot ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan habang siya ay bumangon upang tumakas. Sa kanyang pagtatangkang takasan, ang usok, si Gabriel ay nadapa at nabasag ang snow globe. Sa pagkabasag nito, ang mga anino mula sa kanyang bangungot ay naging totoo at siya ay hinila papasok sa isang madilim na dimensyon. Ang realidad na kanyang kinatatayuan ay biglang naglaho at ang dilim ay bumalot sa kanya. Nalaman ni Gabriel na siya ay naging alipin ng kanyang sariling mga kahilingan at ang Black Christmas ay ang sumpa na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa kanyang pagkakakulong sa dimensyon ng mga anino,
Si Gabriel ay nagsisisi sa kanyang pagiging makasarili at pag-abuso sa kapangyarihan ng snow globe. Ang kanyang mga sigaw ay lumunod sa katahimikan ng dimensyong iyon at sa kanyang puso isang tanong ang umalinggaw-ngaw. May pag-asa pa kaya siyang makabalik sa mundo kung saan siya nagmula? Mga tagapakinig, ang kwento ni Gabriel ay paalala na ang kasakiman ay may kapalit na sumpa. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumama sa ating komunidad at maging unang makaranas ng sindak. Hanggang sa muli, mag-ingat, baka ikaw na ang susunod na biktima sa aking kwento. Sa susunod na upload, mas lalo ko kayong aabangan.